Dito po sa mundo ng cryptocurrency, ang XRP Ledger or XRPL ay kilala sa napakababang bayarin para sa bawat transaction nito. Kamakailan ay iniulat po na ang Ripple, ang kumpanyang nasa likod ng XRP, ay naglipat ng halagang 1.8 billion dollars na halaga ng XRP. At ito po ay may bayad lamang or transaction cost na 20 digits 13. Yan po yung kanyang transaction fee. Halos ito po ay nasa 0.07 na Philippine peso. Kung i-convert po natin ito sa Philippine peso, 0.07 ang halaga nito pagdating sa ating local currency na piso. Kaya ipinapakita po nito ang isang natatanging feature ng XRPL na halos walang katapat sa iba pang mga blockchain networks tulad po ni Bitcoin at Ethereum. Sa halip po na magbayad ng mahal na transaction fee na umaabot po ng $3.50 kay Bitcoin o $1.48 kay Ethereum, dito po sa XRPL, ang mga bayarin ay napakaliit na parang barya lamang. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin ang ating usapan dito tungkol po sa bakit napakababa ng transaction fees dito sa XRPL. Ayan. Ang sikreto po ng mababang bayarin dito sa XRPL ay ang disenyo ng network nito. Sa halip po na gumamit ng proof of work tulad po ng kay Bitcoin na nangangailangan ng malakas na computing power, gumagamit po ang XRPL ng mas magaan at energy efficient na mechanism kung saan ay tinatawag po na consensus protocol. Sa ganitong paraan ay hindi lamang po mabilis ang mga transaction, mababa rin po ang halaga ng bayarin nito. Kaya halimbawa, ayan, ang bayad na 30 digits 545 XRP para sa buong $1.8 billion na halaga ng transaction ay nagkakahalaga lamang po yan ng 0.07 pagdating po sa ating local currency na piso. Isa po itong halaga na hindi kayang tapatan ng mga traditional na bangko o karamihan ng mga blockchain networks. Kaya dahil dito, ang XRPL ay itinuturing na isa sa pinaka-accessible na platform para sa malakihan o maliliit na transaction. Yan, sa madaling salita ay talagang napakamura ng kanyang transaction fee. Ngayon ay ano po ang nangyari sa $1.8 billion na XRP? Yan, sa ulat po ay inilipat ng Ripple ang 380 million na XRP sa isang wallet. At yan po ay nagkakalaga ng $915 million. Pagkatapos po nito ay ang nasabing wallet ay naglipat na naman ng 200 million na XRP sa isa pang address na nagkakalaga naman ng $486 million. Kaya ang bawat hakbang ng transaction ay nagkaroon lamang ng bayaring halos hindi naramdaman or talagang napakamura talaga or halos parang libre na rin. Ang prosesong ito ay nagpapakita po ng kakayahan ng XRPL na magbigay ng high value transfers ng mabilis, ligtas at napakamura. Sa traditional na system ng bangko, ang ganitong klaseng transaction ay mangangailangan po ng mataas na bayarin at ilang araw bago makomplete. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Ang mababang bayarin ng XRPL ay nagdadala po ito ng maraming benepisyo. Una ay ang mas mataas ang ating profit margin dahil hindi na po kailangang magbayad ng malalaking fees sa tuwing magpapadala o tatanggap ng pondo. Pangalawa, nagiging mas madali po para sa mga ordinaryong tao na magpadala ng pera sa kanilang mga pamilya o kaibigan, lalo na kung sila ay nasa ibang bansa.
Halimbawa, ang mga OFWs na gustong magpadala ng pera dito sa Pinas ay maaaring gumamit po ng XRP upang mabawasan ang kanilang remittance fees. Sa halip po na magbayad ng mahal sa mga remittance services, maaari pong gamitin ang XRPL para magpadala ng pera sa loob lamang ng ilang segundo at halos walang bayarin. Yan, walang transaction fee, halos walang transaction fee, kung saan ay hindi po natin ramdam. Ngayon ay paano naman makakaapekto ito sa halaga ni XRP? Ang mababang bayarin ay maaari pong magdulot ng mas mataas na demand para kay XRP. Habang mas marami pong tao at kumpanya ang nakakakita ng halaga sa paggamit ng XRPL, posibleng tumaas ang presyo ni XRP dahil sa pagtaas ng paggamit nito. Gayunpaman ay hindi po ito garantiya dahil ang presyo ng cryptocurrency ay naaapektuhan din ng iba't ibang mga bagay tulad po ng market sentiment at regulations. Yan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang napakababang bayarin ng XRPL ay isa itong malaking hakbang patungo po sa mas inclusive at accessible na financial system. Para sa mga Pinoy crypto trader at investor, ito po ay nagdadala ng mas maraming oportunidad para magamit ang blockchain technology sa pang-araw-araw na buhay, mula sa remittances hanggang sa investments. Ngunit, mahalaga ring tandaan na ang mababang bayarin ay hindi sapat na dahilan para mag-invest kay XRP. Kailangan po talaga nating unawain ang mga risk sa cryptocurrency market. Sa kabila po ng mababang transaction fees, dapat maging maingat ang bawat investor sa paghawak ng kanilang pera at pag-unawa sa market. At ayan, bilang kabuuan ay ang XRPL ay isa po itong revolutionary dito sa mundo ng blockchain dahil sa napakababang bayarin nito. Ngunit bilang isang Pinoy, ang tanong po ay paano natin gagamitin ito para mas mabubuti ang ating buhay. Ayan. Simple lang naman ang kasagutan dito. Gamitin ang teknolohiyang ito ng may tamang kaalaman at maingat na pagpapasya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.